Ikaw ba ay mayroong schedule sa pag-post ng iyong reels, ng iyong picture post, ganun din ang stories at text post? Mahalagang malaman natin na mayroon tayong timing of post. Dahil ito ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng engagement or ng earning sa Facebook. Timing. Ano ang timing? Ito ay ang tama na oras na pag-post o pag-upload ng ating mga content bawat araw. Kung ang content na random ay hindi suggested, ganun din ang random time posting is not really suggested. Sa akin ay palagi akong gumagawa ng experiment or para pala tinitingnan ko kung ano ba talaga ang tamang oras ng pag-posting. So I have been already making posting sa iba't ibang oras. Kung minsan ginagawa ko ay dahil ako ay usually ay nagising sa 8 o'clock, kaya nakapag-post ako 9 o'clock. Then that's already after my breakfast. And next is usually yung lunch time at dinner time. Ngunit napag-alaman ko na higit na mabuti ang epekto na magkaroon tayo ng maraming engagement kung ang post timing na ginawa ko ay between 5 to 7, lalo na yung may pasok ang mga estudyante o ang may mga trabaho. So it's ideal pa rin ayon sa aking karanasan na mas higit na mabuti ang engagement if we will be uploading sa umaga between 5 to 7. Then sa lunchtime, I would suggest it would be before and after lunch. We have 11 o'clock up to 2 o'clock lang. Ang dinner time, dahil ito ay karoon ng mas mahaba na oras na humawak ng cellphone ang mga tao, pwede siya 6 to 10 sa akin. Although some creators, they are suggesting na 6 to 11. Dahil dito sa Davao City, karamihan dito ay ang iba ay natutulog na rin ng late, no? 11 o'clock. So, pwede pa rin mag-post. Bagamat sa aking naging karanasan, it would be more, really more beneficial if I will be posting between 6 to 8 lamang. Sa aking karanasan yan. And isa pa dyan ay dapat din nating tingnan ang ating audience. So karamihan sa atin, if you are here in the Philippines, of course, most of your viewers ay using the Philippine time. Kaya tingnan natin yung oras sa Philippines. Ngunit kung ang ating mga viewers ay on a different time zone, na higit na mas marami sa ibang bansa, na iba ang kanilang time zone, tulad ng sa halimbawa sa Las Vegas, sa Denmark, at iba pa na iba yung kanilang oras ng pagtulog at their working time. So anyway, if you are from the Philippines, so we are going to abide on this recommended or suggested number of oras na dapat tayo mag-post. And take note, there should be an interval of our posting. Hindi sunod-sunod na minuto or seconds lang. So timing of post is really important kung bakit tayo ay magkaroon ng maraming engagement. Huwag tayong mag-post na tulog ng maraming tao or tulog pa ang karamihan ng ating mga viewers. So I will be making now a recapitulation of my suggested timing of post based on my personal experience. So we will have it breakfast,
lunch, and dinner. For breakfast, 5 to 7. Lunch, 11 to 2 o'clock. And for dinner time, we can have 6 to 10, or you can proceed with 11 o'clock. But I would least recommend that time. Between 6 to 8 is sobrang mataas ang high engagement. So, kung may natutunan kayo sa aking karanasan, may nakuha kayong karanasan, mari lang na ibahagi ang aking video na ito dahil ang karanasan ko ay magiging karanasan mo na rin. I am your teacher vlogger, retired master teacher 1, live and alive. Here in Davao City, life is here. Your teacher na, vlogger pa. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, magandang buhay. Long live good person, good life. Long live good life, good person. You. Until my next vlog, mabuhay. Thank you for watching my long form video today.